God, creator of the universe, zero mentions. Nako! Wag na wag ninyong gagawin na hamakin o pagtawanan ang Diyos natin na lumikha sa ating lahat, mga kababayan. Nabalitaan niyo ba yung nangyari dito sa Hollywood, sa Los Angeles, California? Sa Hollywood po mismo nangyari to. Grabe, halos isang buong city nasunog, no? Hindi nila alam ang dahilan. Pero bago ang lahat, mga kababayan, huwag niyong kalimutang i-like at i-comment po. Mag-comment po kayo tungkol dito sa ginawang kalapastanganan na ito ng mga taong ito. Papanoorin po ninyo ito. Hanggang sa dulo po, panoorin nyo dahil sa bandang dulo, nakakakilabot. Papakita ko po sa inyo yung ano ba yung totoong nangyari. Tingnan nyo po, mga kababayan. Eto po, tingnan nyo yung nangyari sa lugar na ito, mga kababayan. Tingnan nyo yung sunog na yan. Ayan o, tingnan nyo. Grabe. Ayan po ang natira doon sa lugar na yan, no? Yan po ay sa Los Angeles, California, mga kababayan. Sa Santa Monica, sa Hollywood po mismo yan. No, tingnan nyo yung natira doon sa mga malalaking bahay na yan na nakakapaligid dyan. Mga hindi bibiro-birong bahay yan, mga kababayan. Yan po ay may mga artista po dyan, mga sila Mandy Moore, no? Basta mga sikat na mga artista, mga bahay nila nasunog lahat dyan, yung mga mayayaman sa Hollywood, mga kababayan. Tingnan nyo, naging parang abo. Nakakakilabot po talaga. Makikita nyo sa bandang dulo ng video na ito kung ano yung nangyari. Pero alam nyo po ba, mga kababayan, no? Bago natin ipakita yung nangyari na yan, mga kababayan, alam nyo ba na may mga nagsasabi po na yan daw ay natural cause ng calamity, ng ganun po. Pero, pansinin po ninyo to, no? The day before na nangyari yung sunog, January 7 po nangyari yung sunog na yan, dyan sa California na yan, sa Hollywood. The day before that, meron pong idinaos na yung Golden Globe Awards sa Hollywood, mga kababayan. Ginawa po ito sa isang hotel diyan sa Beverly Hills. Ang pangalan po ng hotel, Beverly Hills Hilton, no? Ang host po ng show, si Nikki Glaser, isa pong babaeng komedyante diyan sa Amerika. At ang mga umattend po diyan sa Golden Globe na yan ay mga artistang sikat sa Hollywood. Lahat po ng sikat na artista sa Hollywood ay umattend po. Sila po yung mga umattend diyan sa Golden Globe Awards na yan. Kung maalala nyo, last year, no, yung isa nating kababayang komedyante, si Joe, basta yun, yung kalbo, no? Siya yung nag-host at binatikos din siya noon, no? Pero ngayon, meron nag-host si Nikki Glaser, isa pong sikat na komedyante po sa Amerika. Pero tingnan nyo kung gaano yung ginawa niya, yung mga pinagsasabi niya, at yung ginawa, yung mga reaksyon ng mga artistang sikat na nanonood, kung papaano po nila hinamak. Panoorin po natin, mga kababayan. Naku po, Diyos ko, nakakakilabot. Panoorin natin. So much has already happened in the first half, and the Yan yun, si Nikki Glaser, mga kababayan. Yan nagkasalita. Komedyante po yan. Nakikita niyo po si The Rock, no? Yan, maraming artista dyan. Lahat ng sikat na artista ng Hollywood nandiyan, mga kababayan. acceptance. Ayan na, pakinggan nyo ha. God, creator of the universe, zero mentions. Nakita nyo? Nung God na zero, no? Creator of the universe, sabi niya, zero mention. Tapos narinig nyo yung reaction audience. Ulitin natin. God, creator of the universe, zero mentions. Nakita nyo? Pinagtawanan nila ang Diyos. Narinig nyo, mga kababayan? Ulitin natin, no? Nakakakilabot ng ginawa na itong mga to. God, creator of the universe, zero mentions. Pakinggan nyo pa ito sasabihin niya. Pakinggan nyo maigi. Tinan nyo. No surprise in this godless town. Ano daw? Ano daw? Ulitin natin. No surprise in this godless town. Godless town. Narinig nyo, mga kababayan? Godless town. Kasi, hindi naman siguro lahat, pero marami dito sa mga taong ito na mga super successful at sikat na mga artista na halos nakalimutan na nila na sila ay nilikha lang ng Diyos, mga kababayan. Sa sobrang fame nila, no?
iniisip nila na parang mga Diyos na rin sila no? Dahil sobrang kayamanan, sobrang kasikatan, no? Pinagkatawanan nila, narinig nyo? Grabe talaga itong mga to. Teka, ulitin nga natin, pakita natin sa inyo mga kababayan. God, creator of the universe, zero mentions. Kawanan sila. And no surprise in this godless town. Godless town. Eto na mga kababayan. January 6 po yan. Kinabukasan, January 7 mga kababayan. Ito po ang nangyari after nilang pagtawanan ng Diyos. Sabihin na nating coincidence, pero panoorin po ninyo to mga kababayan. Pacific Palisades blaze. Wildfires bear down. California residents have made some by the grace of Good Samaritans. This have killed at least 5 people. And Kita nyo mga kababayan, tinan nyo. Nangyari yan, yung sunog na yan, the day after nilang pagtawanan ng Diyos. Ayan, tinan nyo, gano'ng kalaki, nakakatakot. At ito na sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nasunog yung California na yan, yung part ng California, no? Ito po, kung makikita nyo po, hindi ko alam kung nakikita nyo itong cursor natin. Pero dyan po sa part na yan ito po, yung part na yan ng, nakikita nyo yung may arrow, na tinuturo yung yung kulay red na yon, yung may araw na pula. Yung pong araw na pula na yon, nakaturo po yan doon sa mismong pinagganapan noon pong Golden Globe Award sa Beverly Hilton Hotel. Yan po yun, yung may araw na yan. Nakikita nyo po yung bilog na nakasirkel na yon. Yung po yung area na nasunog ng wildfire. Grabe, tingnan nyo guys. Konting-konti lang ang lapit niya doon sa gawan nila ng Golden Globe Awards na kung saan hinamak at pinagtawanan nila ang Diyos. Tingnan nyo yung area na nasunog kung gaano kalaki yan mga kababayan. Eto, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. In this video, we will Tingnan nyo ha. Papakita dyan. At tingnan nyo. Pakinggan nyo maigi sasabihin niya. take a closer look at how the California wildfires started, beginning from the Palisades region, extending through the Hollywood Hills, including the Sunset area, and progressing to the Eaton, Hearst, and Lydia fires. Nakita nyo kung gaano kalawak yung inabot ng sunog? Let's take a closer look at the factors contributing to the fires. To be honest, even experts have been taken aback by how rapidly these extremely dangerous fires have spread. Nakita nyo? Narinig nyo sinabi? Pati daw yung mga expert, hindi sila makapaniwala, hindi nila maipaliwanag kung bakit ganun kabilis kumalat yung apoy. The Palisades fire, as mentioned, began at 10:30 a.m. local time on Tuesday. This image, captured just 15 minutes after the fire was first reported, already shows its intensity from the sky. The fire quickly ballooned throughout the afternoon, raging between the beach towns of Santa Monica. Ayan yung kanina pinakita ko sa inyo guys, yung meron pong nakabilog, no? Santa Monica po, doon nagsimula, Santa Monica na lugar sa California. Andiyan po yung Hollywood, yung Beverly Hills, mga kababayan. Ayan, And Malibu. By midnight, it had consumed nearly 3,000 acres, destroying numerous buildings and homes. imagine yung nagsimula po ng umaga daw yata, ano kung ako nagkakamali. At pagdating ng hating gabi nung araw na yon, January 7, kumalat na po sa 3,000 hektarya. Tingnan nyo yung mula doon Santa Monica, nakikita nyo Santa Monica na yan. Ayan. O, kumalat na siya, no? Ayan, no? Kumalat na. Ang laki ng ikinalat. So many, in fact, that officials are still struggling to determine the full extent of the damage. The cause of the fires has not yet been identified. Oh, narinig nyo? Hindi pa nila ma-identify kung ano yung pinagmulan ng sunog. Pero ito, pakinggan nyo. However, what we do know is that they have been supercharged by fierce, dry winds blowing in from the northeast. Narinig nyo mga kababayan? Narinig nyo? Yung hangin na galing po doon sa northeast, no? Talagang itinulak niya yung apoy papunta roon sa lugar na yon kung saan nila hinamak ang Panginoong Diyos, mga kababayan. Talagang nakakakilabot ng ginawa na itong mga tao nito. Akala kasi nitong mga tao na to, mga kababayan, porket mayayaman sila at sikat, pwede nilang gawin yun, no? Marami na po sa kasaysayan ang humamak sa Diyos at pinarusahan po ng Diyos, mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, yung apoy, nakita nyo, hindi nila mapigil yung apoy, no? Sa pamamagitan ng hangin lang yun, kumalat yung apoy na hindi nila kayang pigilin. Mga kababayan, alam nyo ba, na meron po, nag-research po tayo, meron pong itinakda ang ating Panginoong Diyos
na tinatawag na araw po ng paghukom. Judgment Day. Yung iba ang tawag rapture, no? Yan po ay hindi pa dumarating. Pero alam niyo po ba, mga kababayan, na ang gagamitin ng Diyos sa darating na araw ng paghukom ay apoy. Yan, maliit lang po, tuldok lang po yung apoy na yan. Pero alam niyo po ba kung anong klaseng apoy yung mangyayari, yung ipapadala ng Diyos sa araw po ng paghukom? Tingnan niyo po itong na-research natin, mga kababayan. Tingnan niyo po. That they have been supercharged by fierce, dry winds blowing in from the northeast. Ayan. Nasa ikalawang Pedro 3:7 hanggang 10 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, ayan, basahin natin ha. Nakikita niyo ba yan, mga kababayan? Yung mga hindi po naniniwala sa Diyos, bahala po kayo. Pero ito, lakihan natin. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Ibig sabihin, apoy talaga ang tutupok sa araw ng paghukom na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam ng kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, mga kababayan. Yan po yung nakasulat sa Bible, at yung Bible po, alam natin, diyan nakasulat yung salita ng Diyos. At ang Diyos mismo ang hinamak-hamak nitong mga taong ito. Pero hindi nila napigilan yung galit ng Diyos, mga kababayan. Yan po, dyan lang sa California. Pero ang sinabi dito sa binasa natin, tingnan nyo, mga kababayan, no? Yung sangkalangitan, yung langit sa araw na yan, mapaparam, kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit, mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Grabe, mga kababayan, nakakakilabot po talaga to, sobra. Pero, alam niyo ba, mga kababayan, na yung araw po na paghukom na yan, sa ating research, tingnan niyo, basahin niyo. Gawa 17:31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanglibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, that's Jesus Christ. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Yan si Jesus Christ, mga kababayan. So, kung paanong totoo na parang naging pastor tuloy ako rito, no? Pero ni-research po natin yan, mga kababayan, para laging reference natin na wag po kayong magpakahambog. Dahil yung mga hindi naniniwala na meron pong Judgment Day o yung araw ng paghukom, yan po, nakasulat po yan sa Acts, Gawa 17:31. Itinakda po yan ng Diyos. Na kung paanong naniniwala kayo, sabi, na binuhay na mag-uli si Kristo, no? Yung kanyang hinirang, ganoon din mangyayari, magkakaroon ng katotohanan itong araw ng paghukom. Kaya wag po kayong tatawa-tawa, no? Kayo mga mayayaman dyan, mga politiko na sobrang yayaman ninyo, nakala nyo wala nang katapusan ng lahat. Bukod sa hindi nyo kayang pigilan yung kamatayan na itinakda din ng Diyos, no? Sa iba nga pong verse, meron po nakalagay doon na kung paanong itinakda sa tao na mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang araw ng paghukom. So, kung paanong merong kamatayan na totoo na hindi mo kayang pigilan, Diyos lang nagtakda nun, meron ding itinakda na araw ng paghukom na hindi pa nangyayari. Pero, tulad to sa kamatayan ng tao na mangyayari dahil ang kamatayan nangyayari po talaga at walang makapipigil dyan. Ang araw ng paghukom, itinakda din po yan. Hindi pa nangyayari, pero tiyak na mangyayari kung paanong tiyak din ang tao mamamatay. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka makapangyarihan sa mundong ito, hindi mo kayang pigilin ang kamatayan. Same din po yan sa araw po ng paghukom, nakagaya ng nabasa po natin. Mga kababayan, ito po isang malinaw na proof, mga kababayan. Papakita natin, nag-research po tayo. Ito po, itong mga mayayaman, itong mga hari, itong mga politiko,
no? Kayong mga mayayaman, yung mga billionaires, trillionaires, lahat po yan. May magagawa ba yung kanilang kayamanan pag dumating yung araw na itinakda ng Diyos na siyang araw ng paghukom? May magagawa po ba yan? Tingnan niyo po to, ha? Tingnan niyo po. Ayan. Lalakihan ko po, mga kababayan. Ayan. Tingnan niyo, basahin niyo, ha? Ayan. Nakasulat yan sa Zephaniah 1:14 to 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Yung makapangyarihan, ha? Nakita nyo? Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhin ang kahapisan, aking dadalhin ng kahapisan ang mga tao, at sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit, eto na, tinan nyo guys, ito ha, tinan nyo, kahit gaano ko kayaman, tinan nyo, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Grabe mga kababayan. Sobrang nakakatakot po itong araw ng paghukom na ito na nakatakda pa lang mangyari sa tao, mga kababayan. Narinig nyo? No? Sa araw na yun daw, no, yung mga makapangyarihang tao, sumisigaw daw sila doon ng kalagim-lagim, no? At sabi, sa araw na yun, kahit ang kanilang pilak, ang kanilang gintuman, ano yung ibig sabihin niya? Kayamanan, ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Baliwala po. Kung papaano po, no? Na sa pag dumating sa tao yung kanyang kamatayan dito sa lupa, kahit gaano ka kayaman, hindi mo walang magagawa yung pera mo, mga ginto mo, kayamanan, no? Kahit ikaw yung pinakamayamang tao, pagka oras na ng kamatayan natin, walang makapipigil po niyan kahit yung ikaw pa yung pinakamayaman, no? Gaya niya sila Bill Gates, di ba? Na-realize na yung makayamanan, baliwala pala pag malapit ka na mamatay. Ganon din po yung araw ng paghukom na nakita natin, nabasa natin, mga kababayan. Nakakatakot. Walang magagawa daw yung kanilang ginto, pilak, ibig sabihin yung kanilang kayamanan. Same din pag dumating yung araw ng kamatayan mo, no? Ibig sabihin, kahit pala mamatay ka, mayroon pang araw pa ng paghukom, mayroon pang isang delubyo. Grabe. Sabi ng doon sa nabasa natin, tingnan nyo, oh. Hindi po ako nangangaral, ha. Nag-research lang po tayo kaugnay nung nangyari sa New York. Kasi pinagtawanan po nila yung Panginoong Diyos doon, mga kababayan. Sabi, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupa. Kung meron palang nakatakdang ganito sa tao, sa mundo, paano? Lahat ba tayo masusunog sa apoy, sa dagat-dagat ng apoy na yan na tinutukoy? Meron ba paraan para maligtas ang tao diyan sa dilubyong parating na yan, na hindi mapipigilan ng kahit sino man tao? Kahit daw yung mga makapangyarihan tao, sisigaw daw sila doon ng kalagim-lagim. Araw daw yon ng kapuotan, kabagabagan, kahapisan, kawakasan, kasiraan, kadiliman, kalumbayan, at grabe. So mga kababayan, maging isang malinaw po itong mensahe sa lahat po sa atin, no? Lalo na po dyan sa mga politiko na yan, no?
na nagsasamantala po, no? Hindi habang buhay magagawa niyo. Darating po yung araw ng inyong kamatayan at darating din yung araw na nabasa po natin na siyang ang tawag po nakatakdang araw ng paghuhukom at kapuotan ng Diyos. Kaya warning po sa inyong mga politiko, baka akala niyo po walang hangganan yung kapangyarihan ninyo at kayamanan na who knows, baka galing din sa pera ng tao. Hindi natin alam. Pero mga kababayan, no, sana kilabutan po kayo at kayo na nakapanood po nito, no, maging aral po sana sa ating lahat ito. Pinagtawanan niyo ang Diyos. Sabihin niyo ng coincidence, pero kahit yung mga eksperto raw, sabi doon sa pinanood natin kanina, nagtataka sila kung bakit nangyari to, paano nangyari, at bakit ganun kabilis ang pagkalat ng apoy. Wala silang nagawa. May magagawa ba kayo kapag kinalaban nyo ang Diyos, mga kababayan? Kaya kayo mga taong nakalimutan na ang Diyos dahil nasilaw na sa pangyarihan, sa kayamanan. Mag-ingat po kayo. May panahon pa para magbago kayo, mga kababayan. Yan po ang ating content sa ngayon. Sana po naka-inspire po tayo sa inyo at naging inspirasyon po itong ating naging vlog ngayong araw na ito, mga kababayan. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Kapayapaan po para sa ating lahat, mga kababayan. To God be all the glory po.